Amen. So, ang awit na ito, gawin nating panalangin, yung pasasalamat. Alam niyo, dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Kung bibilangin natin ang kabutihan ng Panginoon, sabi nga, maubos man ang tubig sa dagat, hindi mo pa rin maisulat lahat ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ganun po ang pag-ibig ng Lord sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi nga ng isang quotation, count your blessing, not your trials. Amen, di ba? Napakaganda. Kapag mayroon pala tayong pagsubok, huwag yun ang bibilangin mo. Ang bilangin mo, yung biyaya ng Panginoon na dumarating sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Kung araw-araw na humihinga ka, biyaya na yon. Eh paano pag hindi ka na huminga bukas? Di ba? Kaya salamat sa parin sa Panginoon dahil yan ay napakalaki ng biyaya po. Amen. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Tumayo po tayong lahat. Pasasalamat. Yes, Jesus. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. God bless you, Marian. Aawitan na. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Pinapasalamat namin ng Panginoon, kami ang aking asawa, amen, sa paggabay po niya sa amin sa daanan, amen. Thank you.
you Lord sa pagbigay niya ng patient sa pagdadrive, although mainit, traffic, at sabayan ko pa na nag-aapura, minsan hindi namin maiwasan. Amen. But, glory to God, andun pa rin ang pag-iingat niya sa atin. Amen. So, tunay nga na nag-bless ako sa mga awitin. Amen. Sa testimony. Sa mga song offering. Ang kabataan, inawit nila kanina yung I am. Amen. Yun ay ang katuparan ng Isaiah 45:7 na sinasabi ni Pastor kanina. Sabi niya doon sa mensahe ng I am the one doing all these things in you. Lahat yan, mabuti, masama, kahit ano pa man. Wala kasi nag-exist dito sa lupa, sa universe, kung hindi dahil sa Kanya, galing sa Kanya. So lahat ng bagay na yan ay nag-exist through Him. Amen. Hallelujah. So lahat na ng bagay na nangyayari sa inyo ay inalaga ng Diyos. Amen. So salamat sa mga testimonies. Na-bless ako sa testimony ni Sister Dasin. Amen. Sabi niya doon, lagi tayong gumawa ng mabuti. Be a good person always. Amen. Yan ang ating laging gagawin. Dahil ang mensahe natin is love divine, love humanity. Always project the love of the Lord, which is Jesus Christ. That is in you. Amen. Kapag wala si Kristo sa inyo, sigurado yung manifestation natin is wala din. Amen. So, sabi nga ni Pastor, kanina, yun yung importante, yung character natin, attitude. Amen. Sabi nga ni Brother Branham, kung maalala nyo, mas gugustuhin ko pang maging isang pangit yung doktrina at sinasabing hindi tama kung mabuti naman yung kanyang kalooban. Mas gugustuhin ko doon. Amen. So, better to watch our attitude. It is greater than our doctrine. Tandaan niyo yan. Amen. Ang galing-galing kong magsalita, ang galing-galing natin magsalita, mayroon tayong mga mensahe sa pero pagdating sa kapwa naman, halos isumpa mo na. Amen. So, watch your attitude. Amen. Sabi sa Matthew 5:44, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Maraming ganyan sa atin. Maraming dumadaan ng pagsubok. Ipipersecute tayo. But sabi doon sa Matthew 5:44, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pay for them. Diba? Maraming din nakakagawa niyan. Tinismis na katag, apungan mo tayo, kararag ko. Diba? Yan, sinumbong ako kay teacher. Tukative daw ako. Hindi ko tutulungan yan sa mga estudyante. Diba? Sa trabaho, ganun din. Pabida kay boss, nagapungan tayo, pag-prepare lang. Diba? Malimit o makakita ng gano'n na gagawin pa rin na ipag-pray yung tao kinamumuhan nila o kaya kinamumuhian sila. Amen. So praise God sa umagang ito. Amen. Langin ko sa Lord na patuloy tayong bigyan ng ito rin, hindi naman kayo malang ng pinag-pray natin, kundi yung good character and attitude. Yan ang pinaka-importante kasi mayaman, mahirap, parehas lang yan. Amen. So, sa wala pong pagtatagal mga kapatid, at ang aking mensahe ay magmumula sa Bible verse chapter ng Juan, chapter 6, 25 to 69. Medyo mahaba siya pero hindi ko na siya babasahin. O ibibigay ko na lang yung reference sa inyo, yung John 6, 25 to 69. At kung may time tayo, pwede nyo pong basahin pag bulay-bulayan. Yun yung mga teaching ni Jesus sa panahon niya. Amen. So, parang gagawin ko na dito, basahin ko yung verse, then expound para makita natin. Amen. So, John 6:25 to 69. Amen. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Kung malala niyo yung preaching ni Brother Jerry, iba naman yung tuko niya. Guro, sabi ni Lord, anong hinahanap nyo? O sino hinahanap nyo? Hindi sila lang, anong ang hinahanap nyo? Ito naman, ibang tanong din. Guro, kailan kayo rito? Ay, kailan pa kayo rito? Kumbaga sa mababaw na Tagalog, hanggang kailan pa kayo rito?
Parang gano'n. Amen. So, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, kasi tinanong nila, Guro, kailan pa kayo dito? Then sumagot si Jesus, sabi niya, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa himalang nakita nyo. Sa panahon na yan, mga kapatid, si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga sakit, at kung ano-ano pa. He turned the water into wine. Ang dami. Ang dami niyang ginawang performance. Even the pinaka-great na, pinaka malakas na sakit noon na yung leprosy na tinatawag, is pinagaling niya yung mga taong na gano'n. So, sabi niya dito, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi, ito yung pinaka-the best na himala na nakita nila. Dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Naalala nyo mga kapatid yung shinare ko dito, 5 loaves and fishes. Ngayon, bantakin nyo, napakalit na piraso ng tinapay at mga isda. Pinakain nyo yung 5,000 mahigit. Kasama doon ang mga bata. Babae, lalaki, mag-asawa. So, isang milagro na kapag nakita mo, mamamangha ka talaga. So, sinabi ng Lord sa kanya, hinahanap nyo ko hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Amen. Alam nyo mga kapatid, mababaw lang ang kagustuhan ng tao. Napakababaw lang. Physical, natural. Natural food lang naman ang kailangan natin. Tingnan nyo mga kapatid. Nagtatrabaho tayo, kumikita, para ano? Magkaroon ng kaunting gagastusin para sa pagkain at sabi natin, luho. Mahirap ka nun ha. Pagdating sa mayaman, ang mayaman naman yung iba dito, nagpapakamayaman para sa ano? Pagkain din at pagbili ng luho. Anong pinagkaiba ng mahirap at saka mayaman? Pareho lang ang purpose nila para makasurvive. Amen? Mahirap ka, anong ginagawa mo, magtatrabaho ka. Yung mayaman, nagpapakamayaman din para ano, makasurvive din. Sa tingin ng Lord, pare-parehas lang. Amen. So kung titingnan mo, ano, sabi niya dito, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Literally. Diba minsan, halos magpagal tayo. Minsan, ginagawa natin magtrabaho para lang makasurvive. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pagdalo, yung spiritual natin. Amen. Sabi dito, pinagsisikaman yung makamtan yung mga bagay-bagay nasisira. Kundi, sabi nito, ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, which is Jesus Christ. Sapagkat pinakita ng Diyos na Ama na siya ang may ganitong karapatan. So, kung titignan yung maigi mga kapatid, ang ibig lang ni Jesus na makita nila ang ibig lang ni Jesus na ibigay sa kanila ay yung eternal food, spiritual food. Pero ang tinitignan ng mga tao doon, sabi niya dito, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo. Natural. Di ba minsan, Sister Basing, sabi nga ni Brother Banham, kung ano yung pinapakain mo spiritually, yun din ang malakas. Ganun din sa natural. Alam niyo mga kapatid, pag binibigyan nyo ng treatment yung isang tao, maamo sa'yo yan. Kahit saan yung tignan mga kapatid. Kahit sino naman makakaakay ka pag ganyan yung offer mo. Tama? Pero, hindi mo alam yung motibo niya, kung totoo o hindi. Marahil ang habol niya lang sa'yo is yung pagkain na yung offer mo. Tama, mali. Tama. Sapagkat ang tunay na pagkaibigan, kapatid, kapag walang-wala ka na, nandun sila. Yun ang tama. Sabi ni Jesus, nakita niya, na-discern niya eh. Hindi dahil sa mga milagrong pinakita ko sa inyo, kundi nakakain kayo. Hawak-hawak nila, subo-subo nila. Doon sila na nagtitiwala. Amen. So, ang gusto lang i-offer ni Christ doon sa mga tao na nandoon nun is eternal spiritual food. Amen. Yun ay ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Amen. Amen.
Kung babaybayin mo, there is something that Christ wants us to see and understand right now, mga kapatid. Kasi minsan busy tayo. Amen? Busy tayo. Minsan nakakalimutan na natin mag-practice. Diba? Diba? Nahihiya na tayo. Sa, hindi ako nakapag-practice. But sabi ni Pastor kanina, at Brother Jerry, young generation, kayo ang susunod. Amen. Kayo ang susunod. Wala tayong magagawa kahit ayaw natin kung tinalaga ng road. Ako, ayoko rin naman talagang tumayo eh. Hindi ko nga akalain, tutugtog kami ng gitara ni Brother Jerry. College ako noon sa UCST, kung alam niyo yung school na yon, sa tapat ng City Mall. Na naghinip ako ng gera, tapos yung dugo, talagang nararamdaman ko pumapatak-patak dito ko sa katawan. Talagang nag-tremble ako. Punta nga tayo dun sa pinapasukan ni Papa. Punta kami ni Jerry ganyan, naka-hip-hop. Malalaki ng damit. Pagdating namin dito, nakasapatos na, nakakwada kami, nakabistida na ako. Sa balon sa inyo, tanong tao, karang panunod ko. But, ang nagustuhan ko, batid, anak ni Brother Jerry to. Welcome kami. Alam niyo, akala ko doon lang ako, uupo na lang eh. Uupo na lang eh. Hanggang sa hindi namin namalayan na kumahawak na pala kami ng gitara, umaawit na rin. Yung pagtayo dito, hindi namin ginagawa nun. Ako, hindi ko rin ginagawa. Pero dumating yung time, hindi ko na rin namalayan. Bigla na lang ako tumayo sa pulpit at pinapaawit ng mga tao. Hindi nyo hindi nyo na maalala kung paano nangyari yun. Bakit? Tinalaga na kayo eh. Tinawag na kayo. Hindi mo na mapipigilan yun. Kaya ako nasasabi ngayon, kaya nga ako nakatayo dito ngayon eh. Kasi hindi ko napigilan tumayo. Tinawag ako eh. Tumayo ka. Hindi ka naman tatawagin kung hindi mo kakayanin. Hindi ka bibigyan ng problema kung hindi mo kakayanin. Amen? Yung example kanina ni Pastor, hindi naman pwedeng bigyan si Resi ng isang kabang tigas dahil hindi kaya ng katawan niya. Ganon din ang Diyos. Tayo lang kasi ang tumitingin sa ating sarili na parang napakabigat. Tayo lang mismo, hindi ang Diyos eh. Nabibigatan ka pero sa totoo lang yung binigay ng Diyos sa'yo, hindi naman mabigat eh. Amen. Alam niyo ba kapag mas mabigat yung pasanan niyo, mas malakas kayo. Tandaan niyo. Natural speaks. Natural speaking. Amen. Pag mas mabigat yung daladala nyo at na-overcome nyo, mas lumalakas kayo. Yung mga nagpapabilding, nagbubuhat. Diba? No pain, no gain. Yung pain na yon, mabigat kasi, kaya nag-gain sila. Amen. So, pasalamat tayo sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Amen. So, tuloy natin sa 28. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ano yung pinapagawa niya? Yung kalooban yon. Ang kalooban ng Diyos na pinapagawa niya. Amen. Ito na mga kapatid. Nagsimula nang magtanong ang mga tao na. Naalala niyo yung preaching ko noon? Nagsimula lahat sa pagtatanong. Amen. Hallelujah. So, alam niyo ba ang importansya ng pagtatanong? Pwede tayong magkaroon dito ng kaunawaan, kaliwanagan, kaalaman, at pagkatanto. Pagkatanto sa English is realization. Kakaroon ka ng realization sa iyong buhay. Amen. Tulad na lang sa mga riders natin. Leslie, baka nag-ride ka sa marami, na malalayo si Brother Leslie nag-ride. Kami din nag-ride. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante yung katagang magtanong. Amen. Sabi nga ng mga kasabihan ng mga rider, kapag nawawala ka, huwag mong kakalimutan yung dalawang bagay. Dalawang tao. Sino yun? Si Manang Magta at si Mr. Magsalo. Amen. Pag nawala ka, hanapin mo si Manang Magtanong. Magtanong kayo. Amen. At kapag lalaki naman ang nakita mo sa daan at nawawala ka, si Mr. Magsalo to magsalutsod. Tandaan yung dalawa yan, di ba? Di ba? Kapag babae, si Manang Magta. Pag lalaki naman ang nakita mo, si Mr. Magsalo to. Magsalutsod tayo. Tandaan niyo yan. Yan ang importansyahan ng magtanong. Alam niyo yung isang wall tips ni Rusi.
Sabi doon sa word tips na lagi namin binabasa, don't guess. Ask. Wrong guesses are costly. Tignan niyo yan. Huwag kayong magsariling magdesisyon sa loob ng opisina. Magtanong kayo pag hindi nyo kabisado. Yun ang laging nire-remind sa amin ni Lucy. Bakit? Nagkakaroon ng maling kaganapan pag hindi ka nagtanong. Amen? Sabi doon, don't guess. Huwag kang hula-hula. Ask. Because, sabi niya, wrong guess are costly. Chismosa din yan, papasok din. Diba? Gusto ano, malaki yan dyan, buntis. Hindi niya alam, mayroon palang sakit. Diba? Diba? Nagkaroon ka tuloy ng judgmental mindset. Amen? So, very effective po yan pagtanong tayo. So, nito lang mga kapatid, na-experience namin ni Sis Dayan. Actually, nung pumasok, ito magkwento muna ako. Nung pumasok ang bakasyon, mga kapatid, humina, tumumal yung shop namin. Amen. And then, pumasok kami sa isang kondisyon na parang gusto na namin isara. Which is, mayroong mga part na hindi namin nakikita. Hindi pa visible sa amin. Pero alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Nung nag-text ako sa company na yun, kailan ka magre-report? Agad-agad. Aba, magandang opportunity Nagtanong lang ako, agad-agad na. Tapos may nag-text sa akin, boys, welcome back. Nag-apply ulit ako sa si that time. Welcome back, kuya. Welcome back, Bagis. Sabi nila sa akin, excited ako makasama ka namin. Alam mo yung talagang madideceive ka nga eh. Talagang, sige, punta tayo na. Alam mo nangyari? That day, yung araw na yun, nag-alsa-balutan ako. Yung computer ko, yung mga printer ko, inuwi ko talaga sa bahay. Inuwi namin. Gabing-gabi yan. Sinakay namin dyan. Kung ano yung madala natin, Mika ko sa kanya, dali natin. Tapos, alam niyo mga batid, dahil sa pagtatanong, nagkaroon kami ng realization. Alam niyo nangyari, pag-gising namin ni Sis Dayan, tapos, ang usapan namin, nakakatawa nga eh. Sabi ni mama namin, sabi niya, maaga kayo yan maaga kang magising para maaga kang pumasok, makapag-report. Opo ma'am. Alam niyo mga kapatid, pasado alas 6 na mag-alas 7 na hindi pa raw kami gising. Kaya burito na si mama, hinising na kami sa taas. Ngayon, ang nangyari, doon, hindi niya alam, doon sa loob ng kwarto, mayroon ng realization na nangyari. Pag-gising namin ni Sister, sabi ko, pag-isipan mo maigi kung tama itong gagawin natin. Tapos sabi ni Sister sa akin, ikaw ganito ang ginawa namin mga kapatid. Sabi mo kasi negative na tayo sa sales. Ngayon, inungkat ko yung kung saan napupunta yung pera. And then sabi niya, kung nandyan ka, nababayaran naman natin yung mga expenses. Ngayon naman, pagbalik ko doon sa kampanya, papasok ako, eto lang ngayon ang magiging sahod ko. Mas malaki yung negative mga kapatid. Mas marami kami hindi mababayaran. Kumpara na mayroon kaming sariling business. Kahit pa unti-unti, at least nakakasurvive. Ngayon, dumating kami doon sa pagtatanong-tanong hanggang sa nagkaroon ng realization, kaalaman, kaunawaan. Ano nangyari? Stay pa rin kami doon. Amen? Yun ang bunga sa amin ng pagtatanong. Siguro, baka pa nag-start ako doon, mas lalo ko nahihirapan. Pero thank God, binigay sa amin yung ganung pattern ng Diyos. Magtanong. Amen. So, huwag kayo mahiyang magtanong. Amen. Kung right made ba? Amen. So, balik tayo mga kapatid. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? Ito ang sagot ni Kristo. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ang sinugo niya? Si Jesus. Si Jesus Christ. So, sumampalataya sa ibang version ng natin, ng Bible.
maniwala kayo sa sinugo niya na si Kristo. Amen. Sa panahon natin mga kapatid, kung hahanapin mo si Kristo, sabi nga ni Brother Jerry, wala ka nang makikitang physical realm. Wala ka nang physical na makikita ng mata mo mismo na may Jesus Christ. Si Jesus siguro, yung pinsan namin doon sa San Jose. Jesus ang pangalan niya. Jesus na magbubuti. Jesus na magbubuti, mga ngalakal. Siguro yon. Pero, yung Jesus sa Acts na nakita ng lahat sa New Testament, wala ka nang makikita. Amen. Kasi kung babaybayin nyo yung Acts, mga kapatid, yung entrance ng Pentecostal age, day, si Kristo, nung paalapaap siya, nagsabi siya ng ganito, hintayin nyo yung comforter na babalik sa inyo. Yun ang pinahawakan ng mga apostolic disciples. Ang nangyari, nung nasa upper room sila, mayroong pumuntang mga pillar of fire dito. Ngayon, si Jesus pa pumunta talaga sa taas. Bakit mayroon siyang sinabi, nagbabalik ako at magbibigay ako ng comforter? Nakaka-distract kasi minsan kasi parang may dalawang ibig sabihin. Pag alis ko, mayroon akong ipapadala. Which is, siya rin pala yung ipapadala niya. Alam niyo mga kapatid kung bakit sinabi natin na siya ang pillar of fire na pumutong sa bawat ulunan ng mga disipulo in the upper room na nag-meeting sila, yung 12 disciples. Sa yung pillar yon, sa din yung pillar of fire na yun. Bakit kanyo mga kapatid? Nung minsan si Saul naglalakad papuntang Damascus, biglang nag-strike yung liwanag sa kanyang mata at nabulag. Anong sabi niya? Sino kayo, Panginoon? Sino kayo? Nagtanong siya, sino kayo? Pero may address naman na Panginoon. Kilala niya, pero nabulag siya kung sino yon. Alam mo yung sagot ng pillar of fire na yon? Ako si Jesus na pinipersecute mo. Kailan kita pinipersecute? Yung mga Kristiyano noon na pinag-persecute ni Saul. Ni Pedro, tama po no? Pedro. Saul. Ay, Pablo. Tignan nyo. Kung hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos sa kultural na katawan na katulad nito, Sister Belen, Sister Tasing, Brother Brandy, wala po tayong mahihintay na gano'n. Wala. Amen? Sapagkat napunta siya sa cosmos, tinanggap ng mga tao bilang word at naging buhay sa ating puso, sabi ni Brother Jerry. Kung hahanapin niyo si Kristo sa panahon natin, nasa puso ng bawat Kristiyano. Amen. Hallelujah. So ganun ang nangyari mga kapatid. Gawin ninyo, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ang sinugo ng time? Si Jesus. Amen. Sapagkat, kung tayo ay sasampalataya, mga kapatid, magkakaroon tayo ng karunungan at kapangyarihan to overcome the world. Bakit ko sinabing magkakaroon tayo ng karunungan at kapangyarihan? O, tingnan nyo ito mga kapatid. 1 Corinthians 1:24. Sabi dito, but for those who are called, both Jews and Greek, Christ is the wisdom and power of God. Kapag nasa iyo si Kristo, magkakaroon ka ng wisdom at power. Ngayon, hindi ka kumakain ng banal na salita. Hindi ka umaatin ng church, sabi ni Pastor. Umatin ka ng church kasi may benefit sa iyo. Makakarinig ka ng salita ng Diyos. Hindi man masolusyonan yung problema mo ng kwarta, financial, kasi wala din pare-pares tayong walang kwarta dito eh. Amen? Hindi man natin mapunan yung problema mo sa financial, problema mo sa health mo, kasi pareha-parehas tayo nagkakasakit din. Siguro kung doktor ako, baka libre yung ano mo, yung medication mo. Kung doktor lang ako pero pare-parehas tayo na hindi doktor. Amen? Hindi ka man matugunan o hindi man masolusyonan yung problema mo pag pumunta ka sa church, at least nagkaroon ka ng wisdom and power to conquer that problem. Amen? Ngayon,
Hindi ka umaatin ng church, hindi ka nakikinig ng mensahe ng Diyos. Eh sabi dito sa Corinthians, Christ is the wisdom and power of God. Pumupuri ka sa Diyos. Naniniwala ka sa Diyos. Pero wala si Kristo sa puso mo. Which is very important na mayroon sana tayo. Yung salita mismo na nagbibigay ng wisdom and power of God. Power to conquer everything. Diba? Yun yung faith mo na tinatawag. Diba? Sabi doon, faith can move mountain. Amen? So kaya mong ma-overcome ang mga bagay-bagayan pag mayroon ng Kristo sa buhay mo. Sapagkat yun ay ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos mismo. Amen? So yun ang kailangan natin sumampalataya sa mataas na kalooban ng Diyos. Yun ay ang maniwala. Tayo. Maniwala ang lahat ng tao. Tayo. Ay Kristo. Amen. Sa panahon natin, kapag hahanapin mo si Kristo, yun yung salita na binibitawan nyo. Yun yung sinasalita na binibitawan ng mga teacher, ng mga pastor, ng mga nagdadala ng Word of God. Yun yung Kristo. Kasi ang ibig sabihin ng Kristo ay Word from God. Amen. Kaso minsan kasi, kung sino-sino yung pinapakinggan natin eh. Diba? Nagiging doon tayo, tawag doon, sumusunod eh. Kung mo napakagaling ng preacher, di ba? Doon lahat. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung sino papakain sa'yo, yun lagi. Pero hindi mo alam kung sino yung mga sumusunod talaga sa'yo. Amen. At kung sino yung mga nagsasalita. Amen. So, minsan, alam niyo itong napakahirap sa tao eh. Minsan, ang salitang paniniwala o magtiwala sa Panginoon, yung salita na lang na magtiwala at maniniwala, minsan napakahirap. Paano ba yun gawin? Kasi pumapasok dyan yung katagang to see is to believe, like Felipe. Amen. Show us the Father. Sabi ni Felipe, show us the Father. Para maniwala ko. Ang sabi ni Jesus, matagal na tayo nagkasama. Felipe. Amen. No. Hindi mo ba nakita ang Ama? Ako ang Ama. Elisa. To see is to believe kasi tayo. Ngayon, amen. To see is to believe, paano ko nasabi? Tingnan nyo yung sinabi naman sa 30 at 31. Doon tayo sa 1 sa John 25 to 60 plus. Amen. So, tingnan nyo. Ano pong himala ang maipapakita nyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Way back Moses Day. Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Yun ang sabi nila. Makita niyo mga kapatid, to see is to believe sila. Sabi niya, ano ang himalang gagawin niyo, Panginoon? Upang kami ay sumampalataya. Sasampalataya lang sila pag nag-perform ng miracle. Himala si Jesus. Yun ang tanong nila. Amen? So, to see is to believe. Minsan ganyan tayo mga kapatid. Diba? Kung mo doon sa church na yun is merong paghihimala, bumuhay ng patay, mga kapatid. Ay, doon tayo. Totoo doon. Ang nangyari sa panahon ni Brother Branham, mga kapatid. Si Brother Branham sa mga young people, si Brother Branham ng 20th century prophet. Maraming healing ministry ang ginawa, pagpapala. Alam niyo mga kapatid, nakaupo yung isang thousands of people, nakaupo yung isang sister doon sa napakalayo. Sabi niya, tumayo ka. Ikaw ang may cancer. Grabe yung gifts na nangyari sa panahon ni Brother Branham. Magaling ka na sa sakit mo. Nagpa-check up, magaling talaga. Pag nakita niya na mayroong shadows of death, yung sa isang tao, may sakit siya, i-reveal ng Panginoon. Then himala, bumuhay ng patay. Yung bata po ba yun, yung nadisgrasya? Kung may nakabasa na. Lasok. Pero nung pinag-pray niya, nabangga yun na, bumalik sa normal. Namanghang mga tao doon. Namangha. Kaya maraming naging followers si Brother Branham. Ngayon ang nangyari mga kapatid,
Nung binuksan naman niya ng revealing the word, nawala yung mga himala, unti-unting napawasan ang mga tao doon. Thousands of people. Yung tapes na naririnig sa radyo, millions of people. Yung mga spoken word nandyan. Pwede niyong basahin ang mga testimonies ang preaching ni Brother Branham. Ano nangyari nung revealing na ng word? Nung sinabi na ni Brother Branham na kainin niyo at inumin ninyo ang dugo at wala na silang naranasan na nakita na himala, alam niyo nangyari sa mga tao? Nag-alisan sila at paunti na ng paunti ang umaatin kay Brother Branham. Sabi ni Brother Branham sa pulpit niya, sa 100 na tao na nandito, isa lang ang nakaintindi. Isa lang ang nakaintindi. Sa 100% na yun, salamat. Andun tayo. Na ang ibig sabihin ni Brother Branham, huwag tayong mag-rely sa mga miracles na nakikita ng naked eye natin. Pinapatay niya yung faith. Tandaan niya. Natural kasi lang. Yung mga miracle, yung pagbuhay ng patay, kung tulad ni Lazarus, para sa natural lang yun. Sabi ni Jesus, huwag nyo nang kainin yung mga mana na yun. Mga old thoughts and teaching. Huwag nyo nang kainin yung mga ganun. Huwag kayong mag-stay sa ganung concept ng pananampalataya. Mag-move forward naman kayo. Amen. Sapagkat bulok na ang mensaheng yun, mga kapatid. Pero hard saying, bulok na, huwag nang basahin. Mali kasi yung pagkabasa niya. Kumbaga, pinitch na noon, i-preach mo ngayon, ganun pa rin ang patay ng pananampalataya, walang progreso. Kaya naging panis yun, mga kapatid. Amen. So, to see is to believe tayo. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain sa mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila ay binigyan ni Moises, si Moises yon, ng tinapay na galing sa langit. Alam mo yung sagot ni Jesus, mga kapatid? Sabi dito sa 32, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. So doon pa lang, doon sa statement ni Jesus, pakatandaan nyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Na-discern ni Jesus na ang mga tao doon, ang pattern nila, ang sinusundan nila ay si Moises, hindi na Diyos. Kaya naging kontaminado yung 10 Commandments, the law of Moises. Maganda na sana yung law of Moises. Ang nangyari, si Moises na ang ginawa nilang Diyos that time. Na kapag hindi nag-perform si Moises ng milagro, hindi sila pinakain ng mga tinapay. 40 days, tama po ba yun? 40 days sila naglalakbay? Sa ilang, sa disyerto? 40 years. 40 years sana. Ang nangyari, 40 years. Times 2, times 3 times. Nag-multiply. Tingnan nyo. Kasi nga, na iba din yung perspective ni Moises. Di mayroon siyang sinuway. Sa mga young people, basahin mo yung story ni Moises. Amen. So anong nangyari, mga kapatid? Na-discern ni Jesus ang thoughts ng mga tao doon ay nakatingin sa mensahe ni Moises. Moises na mismo, hindi na Diyos. So ang nangyari, sabi niya dito, ang tinapay na binigay ni Moises ay hindi ang tunay na tinapay na galing sa Ama sa langit. Si Jesus ang nagsabi niyan. Amen. Bakit? Kontaminado na yung pagkain. Kung tuturo namin sa inyo ang 10 Commandments, thou shall not, thou shall not. Thou shall not steal, thou shall not. Tama naman. Tama naman yun. Huwag kayong papatay, huwag. Tama naman. Maski na sa school, tinuturo din yan. Huwag niyong gawin. Tama. Pero, kung ganun ang magiging batayan ninyo hanggang ngayon, mga kapatid, lagi kayong guilty. Bakit? Lahat tayo hindi exempted dun sa law. Amen. Kaya sabi niya, huwag nyo nang kainin yun. Ito ang kainin nyo, sabi ni Jesus.
Amen. Bakit kontaminado? Bakit ko sinabing kontaminado? Biblical din, mga kapatid. Sabi niya dito sa Jeremiah 8:8, how can you say, we are wise, for we have the law of the Lord? Paano yung nasabi na kami ay pantas dahil ba daladala namin ang kautusan ng Diyos? Pero itong sabi niya, when actually the lying pen of the scribe has handled it falsely, sabi dito. Ngunit narito ang mga sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat ng may kasinungalingan. Sa panahon ni Jesus, ang sinusunod nila yung law ni Moises, which is doctored by the scribes. Yung mga Pariseo, Saduceo, alam niyo ba yun, yung original manuscript ng Bible that time, dinoctored na nila. Amen. Maganda sana kung pinaraphrase kasi maintindihan mo pa eh. Ayun kasi in-input na nila ng kung ano-anong klaseng mensahe na hindi na dapat. Amen. Kaya hindi makaalis ang tao sa teaching ni Moises kasi walang progreso. Pero nung dumating ang anak ng tao sa New Testament, na bago ang lahat. Amen. So sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So tignan mo, hindi pwedeng magkamali ang kasulatan, lalo na si Jesus. Na-discern niya na ang tao mula kay Moises. Kaya nga si Moises hindi nakarating sa promised land eh. Alam niyo kung sino ang nakarating sa promised land? Mga kabataan. Si Joshua at si Caleb. Kaya ini-encourage natin kayo eh. Kung hindi man kami makarating doon, kayo man lang sana makarating doon. Pero, hindi yon ang ibig sabihin nun. Tayong lahat ay generation ni Joshua at Caleb. Amen. So, ang mindset talaga ng tao, nagbigay sa kanila ng mana, nagkaroon ng idolatry, tandaan niya. Si Moises na naging pattern nila. Hindi na sila nagkaroon ng sariling faith. Kung hindi i-perform nitong taong to, hindi kami susunod. Nasaan yung faith? Nandun sa taong yun. Wala sa'yo. Wala doon. Amen? So sa panahon natin, amen, sa mga young people na hindi pa nakakilala, pag hindi mensahe ni Brother Branham, ang imimensahe sa pulpit, wala ka. Hindi totoo yan. Yung pattern nila. Yun yung pattern nila. Okay naman. Hindi ko kontra yung mensahe ni Brother Branham. Pero ito ang problema. Kapag pinupromote mo na yung tao at hindi Diyos, yun ang mali. We are not promoting Brother Branham. We are not promoting Brother Parnell. But we are promoting Jesus Christ. Amen. Yun ang dapat. Amen. Kasi ang nangyayari kapag hindi ito preaching ni Brother Branham, hindi ka kabilang. Pag hindi ito preaching ni Brother Parnell, hindi ka kabilang. Tao din yun, mga kapatid. Tao din sila na ginagamit. Paggamit ka din para makita mo. Amen. Ganun, nagkakaroon ng... Kaya nga, ang mensahe natin is love divine, all equal. Wala tayong papanigan sa kanila. Sapagkat, parehas silang ginagamit Amen. ng Lord. Kaya tama din ng isang brother. Sabi niya, bakit pa kailangan natin i-promote si Brother Branham? Bakit Brother Parnell? Bakit direkta na lang tayo sa word? Tama naman. Ano ba ang word ni Jesus Christ ngayon? Love divine. Magmahalan kayo. Kapag nangyari yon, pag nagawa natin yon, kahit sino pang umarap sa atin, mamahalin natin. Amen. Yun eh. Nung nabuksan na yung backside of the book, wala na nangyari. Nung binuksan na yung backside of the book, nireveal ni Brother Parnell, ano nangyari? Na lahat nagsialisan. History reveals itself. Moises law. Amen. Pasalamat ako, nakita ko to eh. Yung mensahe na to. Yung love divine na kapatid. Hindi ka na dito, hindi ka nila dito kukunden. Hindi ka dito kukunden. Unlike sa mga ibang church, but I respect them. Kapag nakita na lang ganito yung ways of life mo, huwag ka munang hawak ng instrumento. Huwag ka munang hawak ng mic. Ano magigitara? Maglinis ka muna ng sarili mo. Condemnation yon. Ngayon, kung talent niya yon, at doon siya pwedeng ma-restore. Ano bang talent ni David? Musician si David. Hindi lang siya warrior, kundi musician. Nung na-discourage siya, mga kapatid, pinagkait pa ng Lord na siya itumugtog. Hindi, tumugtog pa rin siya. Bakit? Yun
yung talent niya na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Umawit pa rin si Lord. Umawit pa rin siya sa Lord. Amen. Ano yung awit niya na gustong awitin ni Pastor Billy Magno? Restore unto me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Amen. Napakahirap, no? Sabi dito mga kapatid, kapag nabuhay tayo sa mga old thoughts na yan, yun ay tinapay ni Moises. Tandaan niyo, lipas na mga kapatid. 33, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan, humanity. Ngayon, sabi ng awitin natin, there are new every morning, great is thy faithfulness. Hindi faithful yung Diyos mo pag ang konsepto mo ay old thinking pa rin. They are new. Katulad ng isang agila, mga kapatid, hindi mo mapapakain niya ng bulok. Ang nature ng agila po ay fresh meat lagi. Yun ang kinakain niya. Amen? Ewan ko kung narinig na ng mga kabataan, one time, mayroong itlog ng agila na naihalo doon sa itlog ng inahin, manok. Ngayon, sabi ng inahin, kumasok to sa ano ko, wait ko, ang laki-laki naman. Yun pala, yung may-ari, yung amo ng manok na yun, nilagay doon, akala niya rin, pato siguro, straight siya. Sabi ng manok, mas malaki naman. Isa dito. Hindi ba, litak, kumakul. Ngayon, nung sabay-sabay sila, nung napisa na, yung itlog, ngayon, sa bali magtulungan natin, may isa. Kapay nga eh, nagdaggaluti ako na. Ngayon, alam niyo mga kapatid, nung nagkaisip, yung agila na yon, siyempre, ang kakainin ng manok, yung mga patukalang, di ba? Nakituktok din. Kasi nga, nakikita niya sa mga kapatid niya. Ang nangyari, busog na yung mga kapatid niya, pero sa gusto pa rin niyang kumain. Kasi agila eh. Agila siya eh. Iba yung starving ng agila sa ibang mga ibon. Tapos mamaya konti, kulang na yung kinakain niya, talagang alam mong mangyari, sabi ng inahin, nag-arasab po natin yung anak ko. Una-una mo tayo nagiti. Ayan, inuunahan naman niya ng mga ibang kapatid niya, sabi niya. Yung starving niya kasi iba eh. Gusto niya nang kumain ng solid eh. Alam niyo lang nangyari, kaslala sa balid sa kunanan. Alam niyo, habang palaki ng palaki ang mga sisi, nag-iiba na yung balahibo. Yung broiler, yelo nung una naging puti. Samantalang yung agila, nagkakabuhok, long hair. Tapos yung pakpak niya, parang mas malaki na yung pakpak niya. Tapos hanggang sa mapagtanto niya, nung nag-uusap-usap na sila, iba yung lengguwahe. Iba yung lengguwahe. Bakit kaya hindi ko naman naintindihan? Meron akong hinahanap. Ngayon, itong mother eagle naman na to, habang nasa himpapawid siya, hinahanap niya yung nawawala ng itlog. Ngayon, sabi niya, daming nagulat. alam niyo, ano yung reaction ni Sister, nagulat? Tama yun. Sabi nung eagle, ano yun? Nagulat din si Missy. Boses ko yun. Salita ko yun. Lingwahe ko yun. Ha! Sabi ng mother eagle, iwag-wag mo yung iwag-wag mo. Nung winagayway niya, iwag-wag mo, gagayway pala. Iwagayway mo. Nung winagayway niya yung kanyang pakpak, nakalipad siya at nakita niya yung boses ng mother. Ngayon, kung patuloy pa rin tayong tumutuka doon sa mga old na mensahe, hindi tayo makakalitad, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Hindi tayo makakalitad. Ibig mo bang sabihin, Brother Ian, iiwan na natin yung Old Testament, no? Hindi ganun ang pagkakaintindi.
Kunin mo yon. Kasi hindi naman makukumpleto ang libro kung wala ang old at saka new. Hindi naman makukumpleto yung pakpak mo kung iisa lang. Yung ano mo? Kanya kagawa. Ang ibig sabihin lang nun, mga kapatid, hindi nyo mababalanse ang paglipad nyo kung wala yung Old Testament and New Testament. Amen. So ganun ka-importante. Ang kailangan nyo lang i-break ay yung mga lumang interpretasyon at hindi naman talaga yun ang tamang interpretasyon nun. Amen. Yun ang pagkaiwasan ninyo. Amen. Sabi nga ni Brother Banang, ang Bible ay naging new Bible sa akin. So ibig sabihin ito, pag naging new Bible yun ay palitan yung manuskripto. Hindi. It's the same word. It's the same Bible. Ang nabago lang kay Brother Banham ay nag-renew yung mind niya sa word ng Diyos, sa word ng Lord. Amen. Nag-iba. Amen. Hallelujah. So anong dapat natin gawin? Sundin yung teaching ni Jesus sa panahon natin. Amen. Ang Ama ni Jesus ang nagbigay ng tunay na tinapay mula sa tunay na langit. Tandaan nyo? May langit-langitan pala. Amen. So therefore, ang kainin natin para sa buhay na walang hanggan ay ang tinapay na walang iba kundi si Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin lang nun, yung teaching ni Jesus sa atin. Amen. Huwag yun ang hanapin at kainin ang teaching ni Moises, yun yung law na tinatawag. Yan yung ang hirap kasi nun eh. Nasanay sila minsan doon. Kaya hindi na rin sila nakalis. Tayo ganun din noon, pero praise God, inalis tayo sa ganun sitwasyon. Amen. So, sa parte 4, sumagot sila, Ginoo. Sabi niya kay Jesus, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Tapos sinabi naman ni Jesus, ito nang mahirap eh. Yung example ko kanina kay Brother Banham. Sabi niya dito, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw. Ito na yung sinasabi ko, mga batid. Ang tao, simple lang naman ang gusto eh. May maisubo lang sa bunganga. Ngayon, kung sino ang nagbibigay sa kanya ng pagkain yun, yun ang laging sinusunod niya. Pero pagdating kay Jesus, sabi niya dito, ako ang tinapay ng buhay. Biro yung tao, siya daw yung tinapay ng buhay. Ang mga tao na-use sa ganong mensahe na pinapakain sila ni Moises. Ngayon, nung sinabi ni Jesus, ako yung tinapay, at ako din yung tubig. Ngayon, nagkaroon na ng kaguluhan sa isip ng mga tao doon. Amen. Paano nangyari? Amen. Hallelujah. So, siya ang tinapay ng buhay, hindi yung tinapay ni Moises. Amen. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya. Amen. Ang problema mga kapatid kasi, nakikita mo na, hindi pa rin tayo naniniwala. Amen. Kasi nga, hinihintay natin yung mahawakan natin yung isang bagay na magpapatunay na totoo yung sinasabi mo. Kapag walang blessing sa'yo, hindi nakuha mo, hindi naman nagbibigay ng blessing. Di ba? Kasi nga, to is to believe tayo. Alam nyo mga kapatid, naalala ko mga kapatid nung bata-bata pa tayo. To is to believe tayo eh. Kapag alam mong magluluto na si papa at saka mama mo, auntie mo, kumlugak itin eh. Andiyan kayo may baon. Ngayon, pag tinawag na yung pangalan ko, yan, tumatang ka mantika, paminta, tuyo, asin, baging tikway, kang katikwartam. Napangkangasin ko, dalis to. Tapos, titak yung divider niya. Ang kapay umalis, ang kata mo makitang ititak yung tikwartam. Nunit kanta ka di piso, ay kaya ko, nini, naparaan. To is to believe tayo. Then, pupunta tayo, gagawin natin yon pag mayroon ng
nakikita yung pinangako nila. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung mga new generation natin, pag binigyan mo yan ng piso, baka, yamot to. Alam niyo noon mga kapatid, yung piso sa amin, 2 sweet corn lang nabibili noon sa lati. Yung sweet corn. Ha? At saka, alam niyo yung mikmik? Nakakita ka ng mikmik. Yung tinutusok na, nininistro pa natin. Nininistro pa, di ba? Alam mo yun, sa mikmik na yan, maganda na sana ang busis ko eh. Nung sinupsop ko ng sinusop na ito kanak. Kaya tuloy, pag kumakanta ako, paidok-idok na rin. Diba? Masaya kami noon dahil sa piso lang, 2 pesos. Ayun, yun yung mga example ng kabataan natin na pwede mo pa rin naman i-share sa mga kabataan ngayon. Na, to cease to believe kami noon. Kapag sinabi ng uncle ko na, bibigyan kita ng pera mo, basta ganito, maglinis ka sa ganito. Eh, mga bata ng alam mo, kailangan mo niya nang mahawakan yung 20 pesos, 10 piso bago maglinis eh. Kasi to cease to believe. Sigurista. Hindi pa uso ang budol naman, pero may budol na. Diba? Diba? Binigyan ako ng Christmas noon sa San Jose kasi nagbabakasyon ako. Binigyan ako ng Christmas, 100. Sabi ng lola ko, hawakan ko muna. Pinahawak ko din, wala na. Nabudol na. Di ba? Yung mga kabataan na experience natin hanggang ngayon, talaga namang cherish pa rin natin. Pero pinibili naman sa amin ng damit. Amen. So, yun lang po ang mensahe natin mga kapatid. Kailangan lang natin na ma-identify yung tinapay ng buhay sa panahon natin. Tandaan mo. Amen. Paano natin ituturo yung katuruan ni Jesus kung ang konsepto ng mga tao ngayon ay makita nila yung pruweba. Amen. Isang issue po dyan mga kapatid, yung marami ang naghihintay dun sa pagbaba ni Jesus. Kasi nakalagay talaga sa Bible, mga kapatid. Pero kung iintindihin mo, at kung bibigyan ka ng pagkakataon o bibigyan ka ng Diyos ng pangunawa, alam mo mga kapatid, nung pataas siya, sabi niya, wait for the comforter, for the comforter, I will send the comforter. Ngayon, siyempre kung titignan mo yung mensahe na yon, parang magkaibang event, parang dalawang ang ibig niyang sabihin. Pero yung comforter na yon, siya rin lang pala yun. Amen. So, maganda yung na-share ni Brother Jerry, Pastor, na hindi na natin kailangan hintayin, kundi sa buhay na natin. Alam niyo mga kapatid, nagtanong ako sa isip ko, bakit lagi ko na lang nababasa doon? Sinulat ni Apostol Pablo, sinulat ni ganito, bakit hindi nagsulat si Jesus? Diba? Ang sulat ni Pablo sa mga Corinto, ang sulat ng Roma, taga-Roma, ang sulat Timoteo. Diba? Ano mga yan? John, Luke, Matthew. Hinahanap ko yung ito naman, tanong na naman sa isip ko. Hinahanap ko ngayon mga kapatid, bakit hindi man lang nagsulat si Jesus? Alam niyo mga kapatid, ang binigay niya sa aming kaunawaan. Hindi nyo kailangan magsulat. Ipakita nyo lang. Sabi niya, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ibig niyang sabihin doon? Ang sino mang kumain ng aking laman at dugo, alam niyo kung anong ibig sabihin ng dugo? Buhay. Buhay ang ibig sabihin ng dugo. At ang buhay, yun yung word ni Lord. Ano naman yung flesh, mga kapatid? Yun yung works of your faith. Nakukuha niyo mga kapatid? Kainin mo yung flesh, yung example na ginawa ni Jesus, at inumin mo yung dugo, yun yung word of God. So sabi ko, kaya pala hindi nagsulat si Jesus sapagkat gusto niyang mabasa ninyo yung word na sinasabi niya, makita nyo sa mga kilos at gawa niya. Amen. So sabi ko, so kung magsusulat pala ako ngayon ng libro ko, ito palang pinakamainam na gawin. Be a good person.
na binabasa ng mga taong nakakasalamuhan natin. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, kahit na maghawak ka dyan ng libro, kung napakasama ng ugali mo, pantakip butas mo lang yun para ikaw ay purihin ng mga tao. So, ang pinaka-the best na gawin natin, paano ba ako magsusulat, brother? Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Sapagkat yun naman ang utos. Love your enemies. Love them that persecute you. Amen? So, maging tinapay sana tayo ng buhay sa bawat isa. Hindi man dito, hindi lang dito, kundi pati sa mga taong nakakasalamuhan natin sa labas, sa school, sa trabaho, at kahit na sino pa naman. Alam niyo mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay dapat walang pagtatanga, walang pinipili, pero may pero. I-discern mo naman kung dapat na tulungan yon. Nandun pa rin yung discernment mga kapatid. Baka mamaya, binigyan mo ng pera. Sister Dayan, binigyan mo ng pera, yun pala may nakasalukod na 2x2 sa ano niya. Yung matanda naman. Diba? Hindi naman masama kasi matanda naman, hindi naman bigyan. Pero, maganda sana kung nakita mong binili niya ng bananakyo, kasi bananakyo lang naman lang yan. Ay, bananakyo tsaka turon eh. Ang problema na nakasupit yung 2x2 na ito, pampulutan na din ni Sis Dayan. Amen. So, yun lang mga kapatid, ang mensahe natin ay maging tinapay tayo ng buhay sa panahon natin. Si Jesus ang tinapay ng buhay sa panahon niya. Ngayong wala na si Jesus at nanahan sa puso niyo si Jesus, nasaan ngayon ang tinapay ng buhay? Nasa puso niyo. Hintayin niyo ba niya Jesus na lalabas? Kayo na mismo yon. Kasi ang tinatawag na Jesus, yun yung flesh. Yung Christ na tinatawag din yung word na kinakain ninyo through hearing. Ngayon, kailangan mag-manifest yun. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong aklat, ipakita mo sa lakad mo. Sabi nga, you are the living epistle, read of all men. Yun yung libro. Actually, kahit na mahirap intindihin yan eh. Mahirap nilang intindihin. Bakit? Mahirap na silang umalis doon sa old teaching. Ang new teaching natin, tayo yung libro na binabasa ng lahat ng tao. So God bless you mga kapatid. Amen. Sana ay meron kayong nakuhang aral at salamat sa pagkakataon. Amen. Ako ay nakapagsalita. Amen. Yun naman ang gustong-gusto ko eh. Yung habang nabubuhay, sabi nga ni Pastor kanina, at least magawa mo man lang yung mga purpose na yun. Amen. Kapag na-identify mo kung anong purpose mo, gawin mo habang may pagkakataon. Kasi pag hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagsalita, hindi mo na ma-enjoy. At least, kapag bago man lang dumating ang mga panahon na yon, na hindi mo na makita yung mga brothers and sisters mo, at least ngayon nakita mo na. Mag-save na siya sa memory mo. Amen. At least nakapagsalita ka na, nakakapagsalita ka pa. Amen. At least nakalakad ka pa, pumunta ng church, nakapag-drive ka pa, yung hindi ka pa matanda, di ba? Yun naman ang pinaka-importante. Mas-serve mo yung purpose mo dito sa lupa. Bakit kanyo? Pagdating nyo doon sa taas, di ba? Nagawa kayo, di ba? Di ba? Ang pangit ko doon, pero gwapo na ko ngayon, di ba? Mga ganon, yung mga purpose natin, di ba? Ngayon, nakita mo yung kaaway mo doon. Di ba? Kaaway ko yan doon, pero ngayon, friend ko na. Di ba? Sama-sama tayo doon. Alam nyo, ang maganda dito magparamihan na tayo ng good deeds. Alam nyo? Sabi ko nga kanina, hindi importante ang napakagandang doktrina kung yung attitude mo naman na dadalhin mo doon ay pangit. Diba? At least, dito nagampanan mo na yun. Amen. So God bless you. Ibinabalik ko pong lahat ng paborito sa ating Panginoon. Ibinabalik ko po sa ating mahal na pastor. Amen. Amen. God bless you, Brother Ian. Lahat ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Mga tinapay ng buhay na ating pinagsalo-salohan ngayong umaga. Napakaraming mga kaisipan, mga golden nuggets, Brother Ian, na napulot namin ngayong umaga. Nandyan na yung to see is to believe. Amen.
na ibinahagi mo, yung mga old thoughts, amen, na hindi na tayo mabubuhay doon. Kailangan mag-move tayo, moving forward. Tulad ng panahon ni Moses, sila po ay nabuhay sa literal na tinapay. Doon lang sila sumusunod kay Moses. Then sabi nga nila ng mga Israelita, Moses, pumunta ba kami dito para pakainin mo lamang ng mga mga pagkain? Gugutumin mo kami dito, mabuti pa doon bumalik tayo doon at maraming mga sibuyas doon, maraming pagkain doon. Di ba sumusunod sila dahil sa pagkain? Pero nais lang ng Panginoon, hindi sila sumunod doon, kumain sila doon sa tinapay na hindi po nila nakikita. Amen. Sila kasi nakikita nila tinapay, pagkain, mabusog sila. Amen. Pero ang nais ng Panginoon, yung tinapay na ma-receive nila, na yun ang magpapalakas sa kanila, yun ang magliligtas sa kanila. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. So, alam natin na sa panahon ni Moses, yun po ay more on sa batas. Law. Yeah. Diba ang panahon, ang batas ni Moses ay ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Yan po ang batas ni Moses. Pero pagdating sa panahon ni Jesus, yung batas na yun nasa ngipin sa ngipin, mata sa mata, pinalitan niyo ng Panginoon. Pinalitan niya po ito ng biyaya. Amen. Law versus grace. Amen. So kung titignan natin, maganda rin yung law. Amen. Pero mas maganda ang grace. Amen. Dahil ang grace is unconditional. Pagpatas, mga kapatid. Kaya laging do this, do that, huwag mong gawin. O, diba? Yung 10 Commandments. Pero, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin sabihin na ang 10 Commandments ni Moses, mga kapatid, ay wala pong naka-perfect. Wala sino mang tao. Kaya sabi ng Panginoon, dumating si Jesus, sinong walang kasalanan sa inyo, saan unang bumato, sabi ng Panginoon, di ba? So walang naka-perfect, mga kapatid. Amen. Kaya dumating ang Panginoon, anong sabi? Kung sinong unang bumato, kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato, anong ginawa nila, mga kapatid? Nagsiyo po sila, at napagtanto nila, mga kapatid, na sila po ay makasalanan at wala po silang nasunod na kahit isa walang nag-perfect doon sa 10 Commandments ni Moses. Kaya nalungkot sila. Kaya hindi po natuloy yung plano nila, Brother Ian, na pagbabatuhin yung babae na tawag dito, maraming mga sabi doon ay prostitute. So, yun po ang nangyari, kapatid. Nagkaroon po sila ng realization. Amen, sa kanilang buhay. So, salamat sa Panginoon sa mga mensahe na yan, na kung minsan din, mga kapatid, dumarating din po tayo sa realization, mga kapatid. Amen, sa buhay, dumating sa buhay natin yung mga bagay na yan, para mga kapatid, tayo po ay makamove, mag-grow. Amen, sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. Sabi nga din, mga kapatid, na mas maganda, kapatid, na nagtatanong tayo, sabi ni Brother Ian kanina. Amen? Sabi nga ng Bible, Brother Ian, di ba sabi rin, in the multitudes of counsel, there is safety. So kung hindi ka nagtatanong, sige, sabak ka ng sabak. Amen? Hindi ka nagtanong, yung pala yung dadaanan mo, nandun yung mga kalaban. Di ba? Sa mga sundalo, hindi nagtanong eh. Hindi niya alam, yung dadaanan mo pala, yun, doon pala, yung kalaban mo. Buti na, kung magtanong ka, di sasabihin, dito yung daanan nila. At least pag nagtanong ka, makakaiwas ka, mga kapatid, dahil nagtatanong ka. Pero pag hindi ka nagtanong, papahamak ka talaga. Amen. Ganun po yun. Puri ng Panginoon. God bless you, Brother Ian. Salamat po sa ating lahat na ginagamit ng Panginoon. Amen. Mga man of God. Amen. Kaya sabi nga doon, ipakita lang natin yung right attitudes natin sa kapwa natin. At the end, kahit hindi mo yan, kahit hindi mo siya sinusulwin, balang araw, pag nakita yan sa buhay mo, Sister Belen, di ba ako pwede sumama sa iyo?
O, di ba? Meron nang mag-aalok sa'yo ng ganun, di ba? Why? Kasi nakita nila. Pero pag hindi nila nakita sa'yo, pag ano nga sumurog ka ni Sister Tasingkas, di mo ti ugali na. Di ba? Ganon yon. Pero bagamat sabi nga, hindi ka nagsasalita, pinapakita mo na lang, sabi nga ng Brother Ian kanina, pinapakita mo na lang, talagang sayaw at sa gusto mo, amen, makakapagsulwin ka. Diba? Nakakapag-akay ka ng kaluluwa because of your character. Amen. Puri ng Panginoon. So, God bless us all. Tumayo po tayong lahat. Amen. At tatapusin na po natin ang gawain ng Panginoon. So, pagpalaan po kayong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon. Sila ay ang mga kapatid po natin sa abroad, si Brother Boy, Sister Gina, Brother Andan, Sister Cathy, Brother Vel, Sister Wife, mga panutman niya, si Sister Josie, amen. So sa lahat mga kapatid na maabot ng mensahe nito, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Brother Vel, God bless you, Brother Vel. Amen. Nawa yung mga itong darating na July, yung mga plano natin ay grant ng Panginoon, gawin ng Panginoon, lahat ng mga plano natin o mga activities na gagawin ay Lord willing. Amen. Ay mag-materialize yun, mga kapatid. Kaya po rin ng Panginoon. Amen. So awit tayo sa Lord habang ibinibigay po natin ang ating mga kaloob na tayo sa offering. Amen. Mawit tayo sa ating Panginoon. Give thanks. Amen. Awitin po natin yung awit na sabing give thanks. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya po sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. So habang nag-flip po ang instrument, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Ama sa napagandang umaga na pinagtalo mo sa amin sa oras nito. Napapasalamat po kami sa mga salita mo, Lord, na namutawi sa bibig ng bawat ng yung lingkod sa pamagitan po ni Brother Ian. Nagpalain mo siya, Panginoon, at ginamit mo siya sa channel of the blessing mo, Lord. At sa bawat isa na narito, na mga nagpapatotoo, mga nag-testimony, nagandong ng awit, mga bagay na yun, Panginoon, ay ginamit mo para kami, Panginoon, ay mapatibayan at lumakas ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga instrumento mo, Panginoon. Kumakasangkapan ka po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord. Thank
Thank you so much, oh God. At tuloy nga, Panginoon, mga salita ng buhay. Sinabi mo rin, Lord, ng tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Sa tinapay na literal, Panginoon. Kundi Lord, mayroong tinapay, Panginoon, sa salita ng buhay na namumutawi sa bawat lingkod mo, Panginoon, yung ginagamit. Salamat po, Lord. Pagpalan mo pang bawat isa na narito. Nagsakripisyo po sila, Panginoon, para Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay magpagpuri at magpagpasalamat sa iyo, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo po, ginagawa mo po sa ating po mga buhay, Panginoon. Lord, dinadalain ko po mga kapatid ko po narito na bawat may pasanin, kabigatan sa kanilang mga buhay. Panginoon, tugunin mo ang kanilang mga request, Lord. Ang bawat may karamdaman, Panginoon, ay pagalingin mo, Lord, ang request po nila Sister Fanny, Panginoon, si Ethan. Lord, dalayan ko po, Panginoon, Lord, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon, ang recovery, Panginoon, fast healing, Panginoon, kay Brother Ethan, Panginoon, sa oras nito, Lord. At sa mga kapatid po namin na hindi po nakadalo, pagpalain po sila. At sa susunod na Sunday ay makadaupang palad po namin sila para kami, Panginoon, sama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyo, Lord. Sila Brother Billy, Sister Divine, Panginoon, sila Sister Sally, Brother Rafael, Panginoon, sila Brother Carrie, Sister Catherine, Panginoon. Lord, ingatan mo kung bawat ko sila Brother McCoy, Panginoon. At Brother Alex, sa lahat po, Panginoon, na kapatid po namin, na tunay, Panginoon, O Lord, na sa pamagitan lang po ng panalangin namin sila maabot, Panginoon, sila Brother Jerry Alcantara, Lord, sila Sister Merly sa Sual, Panginoon, kanilang mga nagpagpalaan mo sila, ingatan po, Panginoon, patuloy, Lord. At sa lahat po, Panginoon, ng mga plano namin, desire namin, i-grant mo ito, Panginoon, at mag-materialize, Lord, sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay masusunod ayon sa iyong sakdal na kalooban, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, pagpalain mo po bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na hindi po nabanggit, Panginoon, tayo po nakakapatid ng kanilang mga pangangailangan. Lord, sila Sister Merly, Brother Rani, Panginoon, sa lugar ng malasakit, nila mga napagpalain mo sila tingatan dito, Panginoon. At nawa, darating ang pagkakataon, sila po ay mabisita po namin, madala po namin sila ng sa ng Panginoon. Sila rin po ay ma-encourage, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. O God, sa umagi ito, sa tagumpay, sa pagpapalang espiritual na pinagkaloob mo sa amin sa umagi ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Pinupuri ka namin sa lahat ng mga bagay na yan, Panginoon. At maging, Lord, ang kaloob, pananalapi, Panginoon, pagpalain mo po ang tithes of offering. I-bless mo po ito, Panginoon, ang sa ganon ay magamit po, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo pong bawat kamay at ibalik mo, Panginoon, ng maraming beses sa kanila, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa. Maraming po salamat, Lord. At sa aming pagtatapos, Panginoon, ingatan po kami sa aming pong pag-uwi sa aming pong mga tahanan, Panginoon. Kung paano po kami iningatan, Panginoon, pumarito kami din po, Lord, ang pag-iingat mo sa bawat isa. Makarating kami sa aming mga tahanan na safe and sound, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Lord. At maging sa mga pagpapalang pang-physical, pinadalangin din po namin na iyong pagpalain, Panginoon. Multiply, magsilbing karagdagang kalusugan ng ayong katawang physical, Panginoon. Pagpalan mo pong bawat kamay, bawat naghanda na ginagamit po sa Martha's Ministry, sa pagluluto, Panginoon, sila Brother Sunny, Sister Tasing, Brother Jerry, at sa lahat, Panginoon, na ginagamit mo sa ministry, pagpalan mo pong bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, itinatas ka namin, at tinadakila ka namin sa umaga ito, Lord. Ang lahat ng mga bagay ko, Panginoon, ibinabalik namin ang kapurihan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. We ask all these things. Amen and amen. Hallelujah. Magkamayan po tayong lahat. And God bless us all. Amen. Puri ng Panginoon. Amen.
God bless us all, kapatid. So, dadako na po tayo sa pag-physical naman na magkapala. Amen. So, prepare po ng ating pagkain. Amen.